Banat Bay. At eto na nga, magsisimula na po tayo magbanatan. O eto, pinag-uusapan lang natin yung tungkol sa Unitae. Meron ditong isa na galit na galit. Parang hindi ka din nabudol at hindi mo lang inamin. Sino nabudol? Wala naman Kami sumunod kami kay Pangulong Duterte. Kayo nabudol Ayaw mo na. Huwag nyo nang pansinin yung mga mahinaang makikitid ang utak. Basta tayo, tuloy-tuloy lamang tayo sa pagbabalita at babanatan natin ang mali at ang mga tama naman ay papalakpakan natin dahil yan po ang karapat-dapat na gawin natin. Ang pag-uusapan natin lagi ay issue-based tayo, issue-based, hindi dun sa tao. Okay? Kasi alam mo ngayon marami ng mga mabababaw na tao ngayon na talagang pinagpipilitan nila na tao pa rin ang tinitingnan. Hindi, dapat po tayo ay issue-based. Kung ano yung ginawa, yun ang ating bigyan ng reaksyon. Pag mali, mali talaga. Pag tama, tama naman. Palakpakan natin. Tulad nga ngayon, una nating issue ay ito. Grabe i-reaction na natin to kasi grabe yung natawa ako ng tawa dito dahil sabi ko sa sarili ko, did ba? Di ba? Kasi ito yung paulit-ulit na kasinulingan ng mga tanso vloggers. Ano ho yung paulit-ulit na ginagawa at sinasabi ng tanso vloggers? Kung hindi daw dahil kay Marcos hindi mananalo si Sara Duterte at lagi naman nilang sinasabi na hindi ang dahilan na pagkapanalo ni Marcos ay si Sara Duterte. Yan ang lagi nilang paulit-ulit na sinasabi ng mga tanso vlogger. Pero dito lang sa trust rating pa lang, mantakin mo pangulo ho ito. Ang kalaban niya ay yung ibahong tawag dito, ibahong public official. Panoorin po natin to. Bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Pulse Asia. Sa higit 2,000 tinanong, 53% ang approve sa performance ni PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Ang approval rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 69%. Pagdating sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng Pangulo na nakakuha ng 52%. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Samantala, tumaas sa 35% ang approval rating ni House Speaker Martin Romualdez, maging ang kanyang trust ratings. Samantala, 69% ang tiwala kay Senate President Cheese Escudero na noong Mayo lang naging leader ng Senado. Isinagawa ang survey noong June 17 to 24 ng kasagsagan ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea, sa Pogo at sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary. Mga kapatid, Cheryl Cote. Ayan. Ito. Para lang klaro sa atin Kasi ang trust rating ito yung ito. Hindi ko na nailagay dyan. Okay? Yan po yung talagang lahat. Para maintindihan kasi natin, kailangan natin tingnan yung buong picture. Hindi lamang po yung sinabi ng media. Kasi alam mo naman ng media, mga kung sino yung nagpabalita, sila po yung gagawa po ng anong mahina ang sounds? Mahina po ba ang sounds? Totoo po ba yung pinagsasabi nyo? Tinatarantado nyo na naman ako. Mahina daw ang sounds. Ulitin nga natin. Bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Pulse Asia. Sa higit 2,000 tinanong, 53% ang approve sa performance ni PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Wait ang lang. approval rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 69%. Pagdating sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng Pangulo na nakakuha ng 52%. Nananatili naman sa 71%. Okay naman sounds Ginagago nyo ako Mga gago kayo kung sino man yung nagsasabing mahina ang sound Malakas naman Oo nga Sino nagsasabing mahina yung sound? Ginagago nyo ba ako? O sabihin nyo lang. Walang hindi. Uinit ang ulo Uinit ang ulo ni Banat Bay. Kasi sinasabi ng iba dyan mahina ang sounds iba naman echo. Mga alam ko nang gagago na lang yung iba dyan
Mahina ng konti. Hindi, wag niyo na akong ginagago ha. Okay lang naman, tama lang naman. Reaction na lang natin, dami yung arte dyan eh. Linis-linis din ng tenga. Okay naman. Okay nga naman eh. Di ba? Sige, hayaan mo sila. Anyway, eto na nga po. Pag-usapan lang po natin ha. Joe Art Barredo, maraming salamat po. Thank you very much, Joe Art Barredo. Anyway, ito yon. Ito po yung ratings na yon. Si Ferdinand Marcos, nakatanggap siya ng 52 ratings. Okay? Yan po ay bumaba. At ang no trust ay 21. Okay? Undecided 27. Si Sara Duterte, 71%. Di ba ang taas? Okay? Ang taas po ng kanyang trust rate, ang kanyang rating, trust rating. At tingnan nyo ha, ang no trust kay VP Sara Duterte ay 8% lang. 8. Mantakin mo. Kasi importante ito eh. Kay Marcos, 52 ang rating ng trust niya. Tiwala ng tao, trust rating niya, 52. Pero yung kanyang no trust ay 21. Ang taas nun. Di ba? Mababa na nga yung kanyang trust na 52, tapos yung no trust pa ay 21. Samantalang si Sara Duterte na nakakuha ng 71 na trust rating. Alam mo, naalala ko dito yung kay Pangulong Duterte, di ba? Talaga nga naman ganito rin kataas, pataas ng pataas ang trust rating ni Pangulong Duterte noon. At si BP, ganun din, pataas ng pataas. At ang no trust sa kanya ay 8% lang. Pero doon sa balita, kung titingnan ninyo, okay? Kung titingnan ninyo, doon sa balita, ang sabi kay Martin Romualdez ay tumaas daw. Okay. Pero tingnan natin. Sa 4 na sinerbay, si Marcos, si Duterte, si Escudero at si Romualdez po ang kulelat. Ha? Kulelat po si Romualdez, mantakin mo. At si Romualdez nakakuha ng 35. Okay? Na trust rating. Alam mo kung ilan ang no trust? 23. So kung susumahin mo yun, sobrang baba lang ng talagang may tiwala sa kanya. Ganong kababa. Na hindi in-emphasize ng balitang ito. Nagigets nyo ba? Hindi po ine-emphasize ng balita nito yung no trust. Kay Pangulong Marcos, 21 ang no trust. Okay? Ang kay Romualdez, 23. Mantakin mo yun. Ngayon, tanong, anong ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito dahil sa kumalas sa pagiging DepEd ni ni Vice President Sara Duterte? Not yet. Okay? Kasi baka mamaya meron tayo makikita na namang mga clickbait dyan. Dahil sa pag-resign ni VP Sara Duterte, tumaas ang kanyang rating. Tandaan ninyo, ito ay ginawa nung June 17 to 24. Okay? Si VP Sara resigned, I think it was, it was, para just to be sure. Kasi mahirap na. Ito. June 19, Vice President resigned from President Marcos Cabinet. June 19. Okay? So, June 19, siya nag-resign. Tama, mali. Ayan, nakasulat po sa news yan. Ha? Malinaw po. Nakasulat po sa news yan na nag-resign po si VP Sara Duterte from the cabinet. So, anong ibig sabihin po nito? During dun sa pag-resign niya, nandito po ginawa yung kanyang survey. Sa mga nagsasabi na nakakasira kay VP Sara Duterte ay ang pagiging malapit niya kay Marcos, ay tama. Nagets natin? Kaya noong nakaraang mga survey, pansinin ninyo,
bumababa si VP Sara Duterte. Ibig sabihin lang, nahahatak siya ni Pangulong Marcos. Kaya bumababa. Nung kumalas na siya, kasi June 19, kumalas po si VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary, bigla hong tumaas. Isa lang ibig sabihin nun. Ha? Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Ayaw ng taong bayan ng pagdikit kay Marcos, di ba? Ibig sabihin po, ayaw ng taong bayan ng Unitae, di ba? Ibig sabihin po, nakakasira lang si Marcos kay VP Sara Duterte. Di ba? So, sa madaling salita po ay, yan po ay isang bagay na nagdi-debunk po ng mga sinasabi ng mga ensimada vlogger na nahatak lang ni Marcos si VP Sara Duterte. Di ba? Tama, mali. Kasi nung kumalas si Pangulong Duterte, pwede ko ba naman tawagin Pangulong Duterte si Vice President Sara? Mapikon kaya yung mga tanso vlogger? Sige, tawagin na natin. Ha? Nung kumalas si Pangulong Sara Duterte kay Marcos, doon bumulusok pataas ang kanyang ratings. Oh, di ba? So, yung sinasabi natin noon na paulit-ulit, di ba, dun sa survey noong 2020-21 na sobrang taas ng presidential survey ni VP Sara Duterte noon ay totoo. Kasi ito ay pattern na. Nung si VP Sara Duterte napipintang tatakbong presidente, ang taas niya. Pang-apat o pangatlo lang si Marcos nun. Okay? Ngayon, nakumalas siya kay Pangulong Marcos, lalo pa siyang tumaas at bumagsak lalo si Marcos. Oh. At hindi ine-emphasize ng media dyan na patuloy na hindi effective ang mga bayarang vlogger ni Tambi. Diba? Di umano. Di pa ako tapos, may di umano yun. Di ba? Ibig sabihin lamang po nun, talaga nga namang waipek. Kaya kung ako sa iyo, Tambi, ito lang naman sinasabi ko, ha? Michael Suwan, maraming salamat. Pambiling itlog banat ba kasi mahal ang bigas. Uy, LDS supporter kami dito from, ano yan? Switzerland ba yan? Sorry, hindi ko alam, o Red Cross yan. Hindi ko alam, may pasensya na, ha? Michelle Zuan. Maraming salamat, ha? Basta babanggitin nyo kung saan LDS kayo, ha? Hindi, ito, mga kaibigan, napakalinaw po ito. Ito isang bagay na hindi nila kayang pasinungalingan. Ngayon, kung ako talaga kay Romualdez, ang suggestion ko, sisantihin niya na si Bungal. Gago! Kasi walang silbi si Bungal sa inyo. Bakit? Panay Chupanga lang alam nun eh. Bakit? Kinakat kong pa yung dapat sa ibang vlogger. Hindi totoo. Balita ko nga ngayon hindi nila binayaran yung huling vlogger na hinire nila eh. Ganong kagago yan si Bungal. Gago! Hindi, totoo po wala akong biro. Ganon siya ka loko-loko. Pati kasama niya, tinatalo niya. Hindi, alam mo talaga. Ito walang biro. Kasi ang mga ganyang klaseng tao, kaya kumakat kong yan, pandagdag pa sa chupageti nila yan. Kailangan nila ng chupageti. Gago! Mga ano po yan yan yung mga tipo ng taong hindi mabubuhay ng walang hotdog sa tabi. Kaya alam mo naman, paano makakakuha ng hotdog yan? Wala naman magkukusa dyan. Gago!
ngipin pa lang niya, sabit-sabit na sa mga, sa itlog yun, pag kumain eh. Totoo. Kaya, Gago! wala pong papatol doon ng hindi binayaran. Tama po ba, Danlo Sala? Kaya ang gagawin yan, maghahanap yan ng, alam mo na, yun, ng pagkakakitaan, kaya kakatungin kahit yung mga kasamahan. Oh, mali ka, Banat ba? Effective yung style nila paninira. Yan tuloy sampal sa kanila yung trust. You're being satire. Hindi. Totoo naman po yun eh. Alam mo, wa-effect. Tapos, kukuha pa sila. Meron naman dun, isa mukhang libagin. Hindi totoo, di ba? Yung isa, bungal. Yung isa naman, parang di naliligo. Di ba? Ang kapal ng mukha, pasando-sando pa. Okay lang naman magsando ka kung kasi laki mo si Boss Dada. Kita mo yung ganda ng katawan, yung mga muscles niya, yung kanyang shoulders. Di ba? Pag may mga ganun, tas may mga ano yun, di ba? Kung kasing pangit mo yung gago na yun, ganun kakadumi tignan, tas pasando-sando ka pa, tas may mga suot-suot ka pang ginto, di naman bagay. Alam mo, ewan ko talaga sa mga Pilipino, no? Talagang gaya ng gaya doon sa mga nasa ibang bansa, no? Hindi ko alam yung mga hip-hopper, wag na kayong gumaya. Gago! Alam nyo kung bakit? Kasi pag kayo nagsuot na parang katulad ng mga hip-hopper sa ibang bansa, sa Amerika, halimbawa, sa kanila hindi mukhang jologs. Sa atin, mukhang magsisimbang gabi ka. Di ba? Gago! Kaya hindi ho bagay, tas baginto ka, peke naman. Wag na ho kayong ha? Wag na po kayong mag-pretend. Hindi kasi mapansinin mo, bakit yung mga Koreano, bakit sila pumatok yung K-pop industry? Hindi ho kasi sila nagfi-feeling, what's up, nga? What's up, ingang? Hindi sila feeling eh. Nagkaroon sila ng sariling identity nila na ganito kami, kahit hip-hopper kami, kahit ano, ganito yung identity namin. Hindi kami gumaya dun sa iba. Elian Orsini, maraming salamat. Sa Pilipinas, yung mga hip-hopper natin, gaya ng gaya. Bullshit na bullshit ako eh. Pati ngipin, pinalagyan ng gold. Hindi mukhang, mukhang tinga. Hindi, walang biro yung mga hip-hopper natin na nagpalagay ng gold tsaka silver sa ngipin. Ano yan? Upos ng sigarilyo? Nilagay nyo dyan? Parang ganun ang dating eh. Di ba? Yung mga ginto-ginto, ano ba yan? Tinga ba yan? Ano, kakakapi mo? Kaya nagdilaw? Hindi, sorry pero nakakaano eh. Hindi bagay eh. Tapos yung medyo hawig ni Jay Guevara na hinire ni Budanding. 'Di ba? Si Budanding, kilala niyo 'yun. Kilala niyo na 'yun. Yung si Budanding, 'di ba, nag-hire ng isang mukhang geolog diyan sa San Pablo. Akala mo naman marami siya nagpapaniwala, tapos hihirit siya, mali-mali pa yung facts niya. Akala naman nila maniniwala. Buti na lang din talaga may mga nambabara sa 'di ba, sa mga flip-top na 'yan. Kaya anyway, mali ka, Banat ba, original 'yan hindi original si Bungal. Hindi original 'yan. Sinasabi lang niyang original siya, pero ano 'yan? Yan pong si Bungal. Kilala po yan sa industriya na AC/DC. Iyan yung kilala. Walang gumagalang dyan. Sandali. Kaya lang po yan, kaya lang po yan na inaano ng iba, yung mga kasi nga po, ayaw nilang mabastos niyan. Kaya naman po ganyan yan na parang kinukuha-kuha. Pero hindi ho yan dahil sa matalino o magaling. Hindi, ayaw lang nila kasing nababastos sila. Alam mo naman ang garapalan ng kabastusan niyang walang yang bungal na yan. Di ba? Binabati natin dito sila, Master Judea, si Spencer nandito, si Boss Dada, si Jay Guevara, yung ating kasamahan sa Backstreet Boys, Ayan.
Plano namin magtayo ng ng boy group eh. It's either Backstreet Boys o kaya Menudo. Yung alam niyo yung Menudo? If you not here by my side. Hindi niyo alam yun no? Masyado pa kasi kayo matatanda eh. Bago lang yun, Menudo. Oh, next. Anong next? Oh. So ayan na nga po yung tungkol po sa approval rating ni VP Sara Duterte. Okay. Ito pa. Pakinggan ba natin si VP Sara Duterte? Spencer, Menudo, tayo. Ha? Pag nagpunta kayo dito, kantayin natin yung kanta nila. Si Ricky Martin yung isa doon. Oo nga eh. Ngayon hindi na siya Ricky Martin. Ano na siya? Roxanne Martinez. Ayan, iba na siya ngayon. Talay natin. SB19 na naabutan. Uy, grabe ka, Garski. Umayos ka nga dyan. Sabi ni Boss Dada, matanda ka na daw. Tuloy. Hindi nagbibiro si Vice President Sara Duterte nang sabi nito kamakailan na itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 22. Nabi rin ng pangalawang Pangulo na hindi ito isang pagbabanta. Dili ito siya joke. Dili po ito siya parang threat. I think many missed the point. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Hindi naman nangangamba ang Senate Minority Bloc sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ugnay ng pagtatalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor. Maging si dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, hindi rin nangangamba sa pahayag ng Vice Presidente at kumpiyansang matitiyak ng pambansang. Alam mo, maganda talaga yung sinabi nila dito di ba? Kung hindi mo naintindihan na to as joke o sa tingin mo pasasabugin ni VP Sara Duterte ang kamera, ikaw talaga medyo sintu-sinto. Kasi may daming pumapatol dyan ngayon Oo. Ang dami pong sip-sip dito kay Speaker Romualdez na mga kongresista na sinasabing kasuhan, hindi tama yan, hindi maganda. Yung mga sip-sip ba? Yung bang gusto mga magpadagdag ng downloading. Alam niyo yung downloading? Kasi yun yung tawag doon kunwari kukuha ng budget para sa doon sa distrito nila, may mga kailangan budget doon para doon sa mga karsadang kalahati lang ang nagagawa. Di ba? Tandaan ninyo to mga kababayan. Makinig kayo ng mabuti yung mga nasa probinsya, yung mga nakikinig dito. Pag yung mga karsada ninyo at yung mga lugar ninyo ang papangit, sisihin nyo congressman nyo. Not really diretso sa LGU kagad. Although meron din pananagutan ng LGU. Hindi ko sinasabing totally ligtas na sila. Pero karamihan dyan, kasalanan ng congressman. Bakit to? Kasi they are the one representing you sa national government. Sila ang nakakakuha ng budget para ilagay dyan sa lugar ninyo, itulong sa lugar ninyo. So kung ano man distrito, kung sino man ang congressman ninyo dyan, sa lugar ninyo, pag may nakita kayong putol na karsada, kasi hindi naman po gumagawa ng proyekto ang gobyerno na kalahati lang. O bitin. Hindi nyo napapansin? Minsan, bakit bitin? Ang ganda, di ba? Ang ganda-ganda. Wow, sarap magmotor. Tapos bigla, ba't ganun? Si Jay Guevara yun, na disgrasya Parang biik. Kasi nga, dire-diretso, ang bilis-bilis, ang ganda-ganda, di ba? Chris Polo, maraming salamat. Tapos biglang naputol yung karsada. Di ba? Ang tawag po diyan, ang tawag po diyan ay kinatkong ng inyong congressman yung budget. Oy, wala akong sinasabi kung sino Ito'y pangkalahatan, baka tamaan ka na naman Zaldi ko. Wala akong sinasabi ito'y pangkalahatan Hindi porket ikaw ang chair of appropriation, ikaw na may kasalanan. Wala akong sinasabing gano'n
Ang sinasabi ko, pangkalahatan to. Napaka-sensitive mo na naman eh. Tapos bigla ka na naman dyan magdedemanda. Hindi ikaw to ha. Huwag ka nga bida-bida. So, ang hilig pa nung iba dyan, di ba, meron niyang example dyan eh. Sa US daw, pag nasira, inaabot ng 1 buwan ng repair. Sa Japan, pag nasira, inaabot lang ng 3 days o 1 day lang ang repair. Sa Pilipinas, hindi pa sira, nire-repair na. Pagka ganyan, may ibig sabihin na po yan, ha? Ibig sabihin po niyan, meron akong ginagawang hindi maganda ang mga kongresista ninyo. Hindi, sa totoo lang, huwag tayong maglokohan. Tama po ba ako, Saldi ko? Hindi, ako nagtatanong lang naman sa'yo. Since gusto mo naman sumikat, sumikat lang naman. Di ba, gusto mong, talagang kinasuhan mo pa ako, gusto mo talagang sumikat bilang kongresista, di lagi na lang kitang babanggitin dito. Pero wala ako sinasabi na ikaw yun, ha? Tinatanong ko lang ba kung tama ba yung ganong klaseng opinion ko? Kasi alam mo naman ako, hindi naman ako yung nagmamagaling. Kung ano yung opinion na sa tingin ko, pwede ko naman itatanong ko na lang sa'yo. Tama po ba? Mr. Congressman Zaldico ng chairman ng appropriation. Tama po ba yung sinasabi ko? Yan ang isa sa mga dahilan na nagkakaroon ng katkongan sa mga budget. Hindi ikaw yung sinasabihan ko, ha? Ikaw lang yung tinatanong ko kasi ikaw ang expert dyan dahil ikaw ang chairman ng appropriation. At balita ko ay magaling ka dyan. Pagdating sa pag-handle ng budget, magaling ka dyan. Pulisya at ng Presidential Security Command ang kaligtasan sa SONA. Grabe ha. So, ayan napakalinaw po na talaga namang si VP Sara Duterte, sabi nga niya, hindi ito joke. Alam mo, tutok-tukan ko itong mga tanga din tao, no? Yan ha. Kasi sinabi na ba, joke lang yan. Hindi ito joke. Totoo to. Rich Rock, salamat po. Grabe naman yung mga... Uy, alam nyo ba, pati yung mga comment nyo, dinadamay nila ako. Hindi nasa demanda yan yung mga comment nyo. Sinama yan sa demanda. Oo. Nagagalit sila at yung comment ninyo, parang ina-attribute nila sa akin. Parang sinasabi nila dahil daw sa aking pagbabatikos, yan ang nagiging reaction nyo. Kasalanan ko daw yun. Oo. Ganun katindi. Kaya pwede ba ayusin yung comment nyo? Ruti Sidor, salamat po. Sandali ha. Ayan. Ayun. Oo. Kaya talagang inaano nila yan. Sinulat nila doon sa sa kanilang complaint. yung mga comment ninyo, kunwari may kinungclude kayo about him. Naku. Sa dami naman ng construction company, sabi dito, naku, yari na naman ako nito. Asa na yun? Nawala tuloy. Sandali, babasahin ko lang ha. Saan na yun? Sa dami ng... Nawala tuloy. Hindi, nakita ko kasi yung kay Villanueva eh. Kasi isa yan eh. Yung nagkomento lang ako kay Villanueva, kasalanan ko din. Hindi naman ako ang nagsabi nun, si Villanueva. Ewan ko ba? Parang lahat na lang kasalanan ko. Ano ba? Jowa ko ba kayo? Hindi, parang umaasal parang jowa ito mga to eh. Di ba yung mga jowa nyo ganyan? Yung lagi na lang kasalanan mo? Chris Polo, maraming salamat.
Salamat po sa mga nagpapakulay ha. Pampadagdag abogado din po yan. Grabe ang mahal ng abogado ngayon ha. Alam mo kung alam ko lang ganyan ng bayad sa mga abogado. Sana pala hindi na ako nag-vlogger. Sana pala nag-alalay na lang ako ng abogado. Grabe. Zaldico, the greatest congressman of all time. Best contractor. Ay, grabe. Baray, ako na naman papahamak nyo sa mga ginagawa ninyong yan. Wag ganun. Ay, nako. Ay, ito tuloy. Siksikang silid-aralan, kakulangan sa mga guro at tila mababang kalidad ng edukasyon. Taon-taon. Naks naman. Alam mo, yung mga ganitong news, kargado to. Kargado ito. Pakinggan nyo itong news na to ha. It's a special report. It is not na, kasi ito, ganito ang news. Marami iba't ibang klase ng news di ba? Meron yung news na interview type, okay? Ang tawag dyan, press con, di ba? Merong news dyan yung, because may breaking news, okay? Ayan, yan yun. Sabihin, may bagong balita. May news na news update. Ibig sabihin, ina-update ka sa kanilang dating binalita na. Nandiyan na rin yung mga erratum kung meron man. Okay? At may ganitong news. Yung special report. Diba? Pag special report, may ibig sabihin ito. Diba? Sino ang nagpa-special report sa inyo? Yun ang tanong dyan, ha? Sa halagang, Chris Pulo, salamat ha. 'Di ba? Sa halagang Ito kasi reforma sa edukasyon. Sinasabi dito na talagang meron tayong problema sa edukasyon. Para bagang 2 years pa lang nagtatrabaho bilang wala pa nga, hindi pa nga umabot ng 2 years Si DepEd Secretary VP President Sara Duterte. Ano pa lang po siya po ay almost 2 years, parang kasalanan niya na lahat at kailangan i-reforma na ng bagong sekretary. Ganun ang datingan nito Although they do not say it directly, pero pakinggan ninyo panoorin yung buo to. Magtataka talaga kayo dito tuloy. Wait. Pasok. Siksikang silid-aralan, kakulangan sa mga guro at tila mababang kalidad ng edukasyon. Taon-taon na lang, problema ang mga yan. At sa Sandali, batiin muna natin si Buster. Buster, magbubuo tayo ng bagong grupo. Ayoko na ng Banateros Gusto ko na crispy pata. Since mahilig naman kami sa crispy pata, o kaya bulalo. Hindi kasi, di ba dati merong grupong Menudo. Sigurado ako, alam mo na yun, matanda ka na Menudo, siguro yung sumikat yung Menudo, mga mga 30, 40 ka na nun. Di ba? Ngayon, magtatayo tayo ng bagong grupo. Magtayo tayo ng crispy pata. O kaya bulalo. O kaya manginginom. Kaya lang, hindi kasi ako manginginom Yung totoo, hindi ako manginginom. Sila boss dada, kita nyo naman. Kayo, lalaki nga daw ng tiyan nyo Kayo lang talaga yung manginginom na vlogger O sabi nga, mahiya naman kayo. Nasa kayo, JC kayo, tapos umiinom kayo. Pati yung Bulalo Boys, yun. Bulateros. Huwag naman, para naman, bulate. Laklakeros, oo. Magtayo na kayo ng grupo Okay, ako lang yung manager. Tuloy. pasok ng bagong kalihim ng Department of Education, makakamit na kaya ang matagal nang ipinangakong reforma? Narito ang Frontline Special Report. Makakamit na kaya ang matagal na pinangakong reforma? Wow! So para mo sinasabi na talagang walang nagawa si VP Sara Duterte? Baho. Style nyo, bulok. Boy Chicharon Boys Jay Guevara, magta-title ka na lang, palpak pa. Redundant yan Boy na, Chicharon Boys pa. Dalawang boy. Chicharon Boys lang. Ito naman si Jay Guevara, ginugulo mo pa yung yung live ko O, tuloy natin.
We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. Yan ang naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling SONA. Ang ganda ng special report, no? Parang ang dating, parang sinasabi, yung bumagsak yung edukasyon natin mula nung simula ng nagsona si Pangulong Marcos, tapos hanggang ngayon nung nag-resign si BP Sara Duterte, parang wala, nasira ang edukasyon. Parang ganun ang dating eh. Mamaya papaliwanag ko kung bakit ha. Yan, gusto ko yan, Bizcocho Boys. Yan, Bizcocho Boys na lang. Pero ramdam kaya yan ng mga mag-aaral at mga magulang? Yun na. Pag mga pinasukan mo na ng mga ganyang piano, ibig sabihin may balak na yan. Pag may mga ganyan eh. yung mga kalalakihan sa inuman. Yan, di ba? Pag may partner na babae yan, tapos pag sinabing, uy, kaya mo ba i-TikTok to? Yan, patay. Pag sinabi na kagad na, i-TikTok mo nga to, yun, nagpapaano na yung lalaki doon. Pag pinasukan mo na ng music, di ba? Ibig sabihin nun, ano na yun? Ayan. Ang dadami na naman humihirit dyan. May echo, no sound. Alam na natin yung mga ganyang style ninyo, bulok. This proverb tells you that procrastination is a time of wasted. Naintindihan mo siya habang binabasa mo siya? Naintindihan mo po. Ay, grabe naman yung reporter. Naintindihan mo siya, binabasa mo siya. Ginawa mo naman tanga kagad. Pero mahirap i-pronounce yung word. Ibang words po. Tulad ng procrastination. 18 taong gulang na ang tatawagin nating si Joseph. Incoming grade 11 pa lang siya. Pero sa edad niya, dapat ay magkukolehiyo na siya. Dati na raw siyang hirap magbasa at matuto. Kaya nga, ilang beses na rin siyang umulit ng grade level. Parang naiinggit din. Isip ko, patapos na sila. Kasi ako dito, nagsimula pa lang din. Isa lamang siya sa 90% ng mga batang Pilipino na nahihirapan daw sa pagbabasa ayon sa World Bank. Sa isa pang pag-aaral, kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagbabasa, pati sa math at science. 2022 ginawa ang pag-aaral na yan na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA noong 1 taon. Halos 4 na taon lang ang pagitan sa huli nilang pag-aaral. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, ibig sabihin raw niyan, huli sa pag-aaral ng 5 hanggang 6 na taon ang isang Pilipinong estudyante. So inaral namin ang curriculum ng teacher education. Hindi talaga naturuan ang mga teachers natin paano magturo ng pagbabasa. Kasi nga, masyado tayong academic. Nagsasalamin yun ng paradigm na very traditional na, again, memorization. No? Pero kailangan kasi yung grades 11 to 12 especially, hindi nga lang grades 11 to 12, di ba? Kahit earlier years, ano na yan, dapat ready na sila para magtrabaho. Kada pasukan lang, problema ang siksikan ng mga silid-aralan, pati mga guro, mahigit 70,000 pa ang kulang. Kindred TV, salamat po. Pag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pagrepaso sa kasalukuyang curriculum na umano'y hindi naman naging sagot para mapunan ang pagdagdag sa working force ng bansa. It's a crisis because pag hindi mataas ang pag-iisip ng mga mamamayan, ang bansa natin ay magsisuffer din in the future. So wala tayong mga thinkers, wala tayong problem solvers sa bansa natin. Tila mana-mana na ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Bawat sona ng Pangulo, may mga pangakong reforma. Sa pagkakatalaga ng bagong kalihim ng DepEd na si Senador Sani Angara, makakuha kaya siya ng magandang grado o baka naman pasang-awa pa rin? Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Galing ng special report mo. Parang sinasabi lang naman niya na malaki talaga ang problema ng edukasyon at walang nagawa yung DepEd Secretary nung panahon ni Marcos. Alam nyo, ganito lang naman kasimple yan. Tama naman sinabi nito ni Josie Alino. Sabi niya, matagal ng problema po yan. Edukasyon sa Pilipinas talagang noon pa lang hirap ng ibangon. Bakit to? Hindi ko alam kung anong dahilan nila kung bakit. Maybe one factor is budget. Kasi sa totoo lang, ang baba naman talaga ng isang public teacher. Ibig sabihin, yung nagtatrabaho sa public school, di ba?
So mababa. Eh syempre, pag mababa ang sahod, minsan mababa ang kalidad ng mga nakukuha nating guro. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing porket mababa ang sahod, mabababa na yung guro natin ha. Not all, but many. At the same time, ito'y matagal ng problema. Ngayon, ang tanong natin sa sarili natin is that excusable? Yan po ba ay dahilan para sabihin natin walang kasalanan si VP Sara Duterte? Hindi ho, kasi halimbawa, tandaan ninyo para din po yung pag-gym, workout. Naalala ko yan O pagpapapayat, di ba? Naalala ko to. Isa sa mga lesson to sa pagpapapayat Sabi nga nila, kunwari, ikaw ay, halimbawa lang naman, hindi ko, sabi mo ng 160 ka na pounds. Di ba? Tapos, gusto mong maging 90 pounds na lang. Maaaring malayo pa yon. Tama, malayo pa, marami pa, malaki pa yung problema mo. Tapos, naging after 2 months, naging 150 ka, hindi mo pwedeng sabihin malayo na yon. Malayo pa. Oo, tama namang malayo pa yung 150 sa 90 pounds. Malaki pa talaga yun, di ba? Pero hindi dapat yun ang tinitingnan. Okay? Ang tinitingnan dapat yung improvement mo na from your past. Ibig sabihin, from 160, naging 150 ka na. That's a big improvement. But if the perspective is yung gusto mong maging 90 na, malayo pa talaga. Parang ang dating nun, kung nakapokus ka doon, parang wala. Hindi effective yung ginagawa mong diet. Tama, mali. So dapat hindi yun ang iyong focus. Ang focus mo, yung in-improve mo na. Kasi yung focus sa video na to, yung pinakamalaking problema natin sa edukasyon na tila inisisi doon sa pagsimula ng pamamahala ni Marcos sa ilalim ni VP Sara Duterte. Parang ganun ang datingan. Naintindihan nun natin? Para pong ganun ang datingan na tila ang layo pa. Walang nagawa. Hindi ho. Nakalimutan ata nung balita na to na yung mga improvement na ginawa na ni VP Sara Duterte from 160 to 150. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yung paliwanag ho natin. Minsan kasi, isinisisi, unang-una, bakit ba naging ganito yung ating problema sa edukasyon? Ano ho ba ang dahilan yan? Marami hong dahilan yan. At yan po ay, unang-una, tinanggalan nyo nga ng budget na hindi tama, hindi maganda yung budget na ibinigay nyo, ina-expect nyo na sobrang laki yung pagbabago? Malabo po yun. Di ba? Sa totoo lang, dapat nga isa yan sa pinakamalaking budget na pinaglalaanan ng Pilipinas kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay edukasyon ang magpapabangon sa ating bayan, edukasyon ng mga kabataan. Tama, mali. Kaya lang, hindi naman yun ang focus ng ating gobyerno. Ang focus ng ating gobyerno ay ayuda, di ba? Ang focus ng ating gobyerno, ayuda at kung ano-anong mga proyektong wala sa lugar. Yun ang ano nila yun ang focus nila. Tapos, biglang ang sisi doon sa kasalukuyang DepEd Secretary. Na supposedly, di ba, hindi pala kasalukuyan, yung itong nag-resign na si VP Sara Duterte. Hindi ho yun dapat ganun. Ganun na lumalabas dito. Di ba ho? Ganun na lumalabas dito na tila, wala kasing nagawa si VP Sara Duterte. O ayan daw. Ang focus daw ay ayuda at concert. Party. Tama, tama. Grabe, ang ikli na nga ng time ni VP Sara para ayusin, inalisan pa ng budget. Correct. Legit na edukasyon, hindi edukasyon ni Castro. Mali naman. That's wrong. That's wrong. Itatama ko yung sinabi mo. Legit na edukasyon, hindi yung edukasyon ni convicted child abuser Castro.
linawin natin every time na babanggitin natin si Castro, i-connect natin yung convicted child abuser Castro. Huwag niyong kakalimutan yun. Okay? Wala ho tayong doon, libel doon. Yun po ang hatol ng hukuman. So, pwede niyo po sabihin yan. Convicted child abuser Castro. Okay? Linawin lang natin para kasi malaking bagay yan Ito pa. Ito. Medyo may batayan ng konti From national government into local government. May kikwento ako sa inyo pero hindi ko pa kasi napaalam kay kay Yorme kung pwede ko na sabihin. Siksikang silid. Sorry, hindi yan. Binibigyan daw ni Manila Mayor Hani Lacuna ng oras si dating Mayor Isko Moreno para pag-isipan ang umano'y pagtakbo ng dating alkalde sa 2025 elections. Sa isang Facebook post, sinabi ni Lacuna na alam ng mga Manileño na magkapatid ang turingan nila ni Isko bago pa man ang tambalan nila noong 2019 elections. Dahil dyan, nirerespeto niya naman daw ang desisyon ni Isko pero may oras pa raw ang dating alkalde na pag-isipan ang kanyang mga plano. Alam din daw ni Lacuna na titimbangin ng mga Manileño ang kanyang karakter at pagsisilbi sa publiko sa eleksyon 2025. Umugong sa social media ang usap-usapang tatakbo muli bilang mayor ng Maynila si Isko. May shinare kasi siyang Facebook video ng mga residente na kinakansyawan siyang bumalik. Ang sagot niya lang dyan, laging may awa ang Diyos. Yeah. So, ito. Pag-usapan na natin tong issue na to, si Yorme. JB Kagisano Vlog, boss, ask ko lang po, nagbalik si Mr. Rio, kakampi ba yun, boss? Ako, ayaw ko nakakausap ko yun si Mr. Rio Okay naman yan sa akin okay yan sa akin si Mr. Rio. Ewan ko lang, pero wala naman akong problema dyan. Sa ngayon again, hindi naman po tayo yung per se, masamang tao, per se, mabuting tao. Hindi. Tayo po ay nandun po tayo dun sa issue ng anong gagawin niya, anong sasabihin niya. Kasi kahit naman sino Jay Guevara, Coach Oli, Boss Dada, Spencer, Jojo, 'di ba? Kahit si Buster o kahit ako. Maaring mabuting tao kami ngayon. Pero anong gagawin namin bukas? Anong sasabihin namin bukas? Pwedeng masama. Nagigets ibig sabihin, hindi dapat ganun ang basihan natin. Mabuti bang tao yan? Maayos bang tao? Hindi. Tignan natin kung ano yung kanyang sasabihin o di kaya kung ano yung kanyang ibablog. Doon natin malalaman kung okay o tama o mali. Anyway, balik tayo dito kay Yorme. Eto na nga ho. Actually, kagabi, tumawag po sa akin si Yorme. Kasi, actually, ayoko sabihin na to. Hindi ko pa nga, actually, pinaalam ko sa kanya to, hindi pa siya sumasagot kaya lang, bigla akong napanood to. So, ibig sabihin, inunahan na siya na mag-announce ni Mayor Lacuna. Okay? Ganito kasi yan. Kahapon, sinabi niya sa akin, sabi niya, Banat, gusto kong ikaw ang makalam at ikaw ay bilang respeto sa inyo, sa iyo at sa grupo mo, ito ang aking desisyon, sabi niya. That he would run sa Manila uli. Okay? Ayokong sana munang banggitin yon. Kasi nga hindi ko pa napaalam Although bigla kasing lumabas ito. So, kino-confirm na ni Mayor Lacuna na talagang lalaban si Isko sa Maynila at babalik si Isko sa Maynila. Okay? So, ibig sabihin po, kasi hindi ko naman, ipinablic na ni Mayor Hani. Siya naman na nag-public natatakbo siya, na
sana may consider pa ni Isko Moreno yung kanyang desisyon. Sa madaling salita, maglalaban po sila. Unless umatras po si Mayor Hani Lacuna. Desidido sa tingin ko lang naman po ito sa tingin ko, desidido pong tumakbo si Yorme sa pagka-mayor na. Kasi nga, ang tanong ko sa kanya, sabi niya yung mga tao na nagsasabi. Marami ito, sa akin lang po ito Madami na pong nagrereklamo na mga taga Maynila sa nangyari sa Maynila. Kasi from talagang sobrang ganda, yung napaayos niya ang Maynila, napaliwanag niya, napalinis niya, bumalik sa dati. Yung may nagsabi dyan, nakala ko ba magre-retire na, pautot lang pala. Yun naman talagang nasa isip niya, mag-retire. Hindi, ito walang dito. Yun naman talaga naisip niya. Pero isa po ko siya nagkumbinsi sa kanya. Bakit? Sabi ko, alam mo, Yorme, ang bata-bata mo pa, ba't ka magre-retire? Ang dami mo pang pwedeng gawin. Ako isa sa mga nagkumbinsi sa kanya, wag na siyang tumakbong senador. At sinabi ko talaga sa kanya, better kung mayor ang itakbo nyo. Kasi, nakita nating effective at ang dami rin po akong kakilala dyan sa Maynila na nagre-reklamo. Bumalik na daw sila sa dating hindi magandang pamamalakad. Kahit yung iba nasa City Hall, sabi nila, wala talaga. Nasayang yung ginawa ni Yorme ng 3 taon. Nabago niya na, naayos niya na, biglang bumalik sa dati. At yun naman ang sinasabi ko kay Yorme. Sabi ko sa kanya, Yorme, ganito yung sabi ng tao. Sana naman baguhin mo yung desisyon mo na magre-retire ka na kasi siya gusto niya pa rin mag-artista. Sabi ko wala namang problema yun mag-artista. Yung mga senador nga nag-aartista pa 'di ba? Wala namang problema yung pwede ka pa naman at saka ikaw naman yung tipo ng taong workaholic. Ikaw naman yung tipo ng taong hindi alam mo yun, hindi mapakali pag hindi nagtatrabaho, hindi gumagalaw. May mga ganun kasing tao yung talagang kailangan trabaho ng trabaho. O kaya mo naman yan. At ang laki ng pagbabago ng Maynila. Kasi ako sabi ko nga sa inyo, hindi man ako nakatira sa Maynila. Si Mocha nakatira sa Maynila yan Pero kitang-kita nila yung pagbabago. At lagi po akong nasa Maynila. Marami po akong ginagawa at palagi po ako napunta ng Maynila. So ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko talagang decided na po siya. Decided na po siya tumakbong bilang mayor ng Maynila. At ako, personally, at sabi rin naman ng mga kasamahan ko, susuportahan po namin si Yorme sa Maynila. Ibalik natin yung magandang Maynila. Ibalik natin yung maayos na Maynila. Ibalik natin yung, kasi alam nyo, ang laking bagay nito. Ito ang kapital ng Pilipinas. Capital. Hindi letter P ang capital ng Pilipinas. Maynila po. Ang corny mo ba? Hindi totoo naman, di ba? Halimbawa lang, ito di ba, meron pa nga sa mga application sa ibang bansa. Saan kailangan ilalagay mo doon? Manila. Hindi nga, minsan mas kilala pa nila ang Maynila kaysa sa Philippines Hindi ko alam Maybe it's because dahil nga capital ng Pilipinas ang Maynila, kaya tuloy yun ang mas Kasi isipin nyo, Japan halimbawa, di ba? Tokyo, ang kung pangit ang Tokyo, it would reflect on the entire country. Tama, mali. Ganun din sa Korea. Di ba? So, pag pangit ang capital, it will reflect to the entire country. So, kung pangit ang Maynila, na ngayon, bumalik sa hindi maganda. Bumalik, kasi alam mo, hindi ako in respect kay Madam Hani Lacuna, na still, kaibigan pa rin po ni Isko Moreno, kaya lang medyo pasensya na, medyo mahina po si Mayor Hani. Totoo naman. Mahina po siya. Maybe he is
sorry. Maybe she is good maayos na politiko. Pwede naman ganun eh. Magaling ka na politiko o kaya ikaw ay matinong politiko, but it doesn't mean pwede ka nang magaling na public official o public servant. Naintindihan natin? Hindi yun matik, ika nga. Ang dami naman dyan matinong politiko. Pero pag nilagay mo sa local government, sablay. Yun ang totoo. Marami ho dyan ganyan. So, sa tingin ko, hindi kinaya ni Mayor Lacuna ang Maynila. Kaya, for me, ako talagang susuporta ako kay Yorme. Sana ibalik. Grabe ho kasi yung gandang ginawa ni Yorme noon eh, di ba? Even pandemic, nagtatrabaho siya. Even pandemic, naayos niya Maynila. Di ba ho? Talagang, ngayon nga, ramdam na ramdam pa rin po natin ang kaliwat kanan na mga ginawang eskwelahan, kondominium ni Yorme. Mantakin, eto hindi naman sana nga sa totoo lang, feeling ko lang naman lahat ng mga inaugurate ngayon, puro proyekto lang ni Yorme, di ba? Lahat ng gumanda, proyekto lang ni Yorme. Parang nawala ho, ginawa ho itong recent na mayor ng Maynila. Karen May, salamat po. Thank you very much. Kaya ako, this is a good decision. If I were Yorme, tumakbo na lang siyang mayor for 3 terms. As in, kasi panggang pwede, 3 term, pwede yan eh. Tuloy-tuloy niya muna, pagandahin niya talaga yung Maynila to the point na yung Maynila ay magiging bagong BGC, ika nga. Yun ang kanyang gawin. Maniwala kayo. By that time, sigurado ko yung mga tao marirealize na nila na si Yorme ay pwedeng maging pangulo. Hindi, totoo po. Kasi ngayon, ayan muna natin si BP Sara Duterte dyan, tapos si Baste, di ba? Yun muna. Para lalong umiyak ang mga taing tanso. Si BP Sara, tapos si Baste. Wag na muna siya lumaban sa pagkapangulo. Pagandahin niya lang muna ang Maynila. Alam mo yun gumanda na tas biglang pumangit ngayon. Diba? Yun lang naman sa akin. Tama ba tayo dyan? Musikero sa bukid. Alam mo ba, nakikita ko tong mga vlog ni Musikero sa bukid. Ang galing nung yung CGI ba tawag doon? Hindi. AI, di ba? Yung nagbibago yung mukha niya. Dapat pala ginanong ko na yung simula pa lang, para hindi ako pero maganda yung ginagawa mo. At salamat naman din at hindi ka nagpe-fake news. Kasi pag nag-fake news ka, yari ka sa Banateros, di ba? Pero since di ka naman nagpe-fake news, ang pinipicture mo pa nga sila Boss Dada, dahil dyan, palakpakan ka. Magaling yan. Banat ba, alam mo ba na si Trillanes sa isang LDS kagaya niyo? Boo! Hindi LDS yan si Trillanes. Ano yan? Loko-lokong Sorry naman. Sabi kasi dito LDS, pwede. Loko-lokong dating senador. Hindi, totoo. Pwede naman, LDS nga siya. Loko-lokong dating senador. Bumabanat lang siya, bumababa yung trust. Hindi. Buster TV. Magaling si Musikero sa bukid. Kakilala mo si Musikero sa bukid. Ang tanong, anong organ mo? Ano ba talaga organ mo? Ano ba ang tinutugtog mo? Anong instrumento ba ang tinutugtog mo? Tingnan natin. Sana eto si Yorme ay mabigyan uli ng chance sa Maynila. Kayo mga taga Maynila, hindi, alam mo sa totoo lang, sure win naman na yan. Hindi, kasi yung mga taga Maynila, ayaw na nga talaga ni Yorme. Sa totoo lang, ayaw na ni Yorme.
pag nag-uusap kami, walang halong ano yun, walang halong bullshit yun, yung sinasabi niyang ayaw na niya. Kasi nga, gusto niya na ng time with the family. Ano, alam nyo, hindi naman no kasi kung matino kang politiko, kung matino kang public servant, at yung ano, kung matino kang talaga nagtatrabaho, hindi yung katulad ng mga congressman natin na panay nakaw lang. Kasi yung mga congressman natin, upo-upo lang yan, tapos panay nakaw. Yun na yun eh. Oh. Kaya nga nandyan nagsisiksika ng mga tao sa mga politiko sa congressman eh. Yung mga congressman na yan ang talagang salot sa Pilipinas. Sila ang nag-uubos ng pera ng Pilipino. Walang biro, tanong ninyo kay ano. Ay, wala akong binanggit. Baka magre-react ka na naman. Mr. ano, ha? Zalzal. Sino Mr. Zalzal? Si Mr. Zalzal? Di nyo kilala yun? Baka mag-react ka na naman dyan. Hindi, totoo naman yun. Etong mayor, hindi yung madaling trabaho yan. Napakahirap po niyan. At diyan makikita mo kung malalaman mo kung isang mayor hindi nagtatrabaho tulad sa ibang lugar. Ay nako. Marami diyan. Halimbawa, pag ang pangit ng lugar ninyo. Tapos 'di ba? Tapos pag ano nyo pa, meron pang magkakandidatong kasing katulad ni Trillanes. Hindi ito. Kayo mga taga-Caloocan, ito real talk lang ito sa mga taga-Caloocan na makinig kayo na mabuti. Mantakin mo yung Caloocan at Maynila, ano lang yan duktong lang yan 'di ba? Ibig sabihin may party diyan na talagang dikit siya Maynila at saka Caloocan. Mantakin mo magiging mayor ng Maynila si Isko, di ang ganda-ganda. Tapos gagawin yung mayor ng Caloocan si Trillanes. Baka mamaya yung huling pinuntahan ni Trillanes, tandaan niyo, wag niyong kakalimutan, napunta sa alam niyo na, sa ibang bansa. Hindi ko again, wala tayong sinasabing ibinenta niya ha. Kasi hindi naman niya pwedeng ibenta ang hindi kanya. So hindi niya gagawin 'yon, di ba? Pero basta ang alam natin, nung nagpunta siyang paulit-ulit pabalik-balik doon, nawala yung isla na yun sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo mga taga-Caloocan, pag yan si Trillanes, ginawa ninyong mayor, baka mapunta sa Maynila yung Caloocan. Baka naman, hindi ako nagtatanong lang, kasi maaari, di ba? Nangyari yan sa Taguig at saka sa Makati, di ba? Baka gusto nyo. Kaya mag-isip-isip kayo, ha? Hindi, mag-isip-isip kayo mga taga-Caloocan. Hindi man lang kayo niya nadalaw during pandemic. Tanungin ko kayo, ha? During pandemic, naramdaman niyo ho ba si Trillanes yan sa Caloocan? I mean, kung ikaw talaga ay may pusong taga-Caloocan, di ba? O may puso ka talaga dyan, kung meron kang malasakit sa mga taga-Caloocan, di ba? Di sana, araw-araw kang nandyan nung during pandemic, tumutulong. Mas tumulong pa si Senator Bongo sa'yo, Kahit hindi taga-Caloocan si Senator Bongo, tumulong ho siya dyan sa Caloocan. Pag may sunog dyan, matik nagpupunta na si Senator Bongo dyan. O pag may mga tutulungan, matik. Pag may hininging tulong ang malapitan sa Pangulong Duterte noon, tinutulungan ho yan ni Senator Bongo. Inaayos niya ho yan. Alam niyo ba na si Senator Bongo, kahit oposisyon, ibig sabihin, kahit hindi ka partido ni Pangulong Duterte, gusto siya ng mga local government kasi matulungin talaga si Senator Bongo. Maganda ang relasyon niya dito sa mga malapitan. Kaya nga naayos yan. Tapos gusto ninyo? Totoo. Tapos gusto ninyong ibigay dito kay Trillanes, yung mayor? Pero ako naniniwala naman ako hindi kayo tangang mga taga-Caloocan. Naniniwala ako na hindi kayo tangat, hindi nyo iboboto yan, si Trillanes. Kasi yan ay malaking katangahan pag binoto nyo si Trillanes. Dapat yan kay Trillanes,
Pwede niyan tumakbong barangay tanod. Although hindi naman tumatakbong barangay tanod. Pwede na lang siguro i-appoint na barangay tanod, di ba? Kasi siga-sigaan ang dating ni Trillanes no? Kala mo pag naglakad. Pero tanda mo sa mga gym. Punta kayo sa Anytime Fitness. Yung mga malalaking katawan, yung mga ganyan-ganyan. Naku po. Delicate yan. Hindi, totoo Yung mga malalaking katawan, yung mga ganyan maglakad sa mga fitness. Nakakaduda yung mga ganyan. Oo. Sabi ni Garski, pwede siya maging security guard kasi lahat sinisita. Oo. Pero hindi naman lahat Hindi kasi may mga security guard talaga na asal pulis Yung akala mo pulis kung umasta, pero hindi ho lahat. Marami hong matitinong security guard. Meron lang talagang mga pilingero. Okay? Meron mga ganyan. Pero marami hong matitino. Sa totoo lang, marami hong matitinong security guard na mabubuting tao. Kaya lang, si Trillanes kasi parang security guard daw kasi lahat sinisita. Lahat na lang. Diba? Pero alam mo, Trillanes Trillanes, kakaiba ka rin Alam mo kung bakit? Kakaiba ka? Hindi, ito, kakaiba ka. Kinuha mong mga vlogger, yung mga walang viewers. Oo, yung mga walang kwentang vlogger. Bakit ka nag-hire ng ganun? Hindi, ako nagtataka lang. Sino nag-suggest sa'yo na kumuha ng mga ganung vloggers? Ano to? Ang hina naman ng kukote natin. Mr. Trillanes. Bakit to ganun? Bakit to ganun ang kinuha ninyong vloggers? Sa bagay, kung nagtitipid ka nga naman, yung mga kalidad ng mga vloggers na sinasama mo, pwede na dyan yung mga kalye-kalye vloggers. Hindi ko naman sinasabi mahihina utak ng mga kalye vloggers pero parang ganun. Ang yabang nyo mga banateros kayo Ang yabang nyo mga banateros. Ang yabang nyo talaga. Ganyan na naman yung mga iyaking Bakit bang yayabang yung mga banatero? Talong-lalo ka na banat mayayabang-yabang mo. Mga iyakin no? Hindi. Totoo naman Chupatito na lang, hindi pa mabanggit. Chupatito. Sa bagay, mahilig kayo sa Chopatito. Diba? Chupatito, alam niyo yung Chupatito. Yung isang vlogger niya doon, Chupatito yun Yung naalala nyo yung pinakain ng Chupatito lang sila sa Malacanang? Kaya siya Chupatito? Sabi ni Randall Banagan, tanga lang kasi kayo, hindi mayabang. Hindi kami mayabang. Grabe ka naman. May pagyayabang naman. Hindi ako mayabang Madam Rachel. Mayabang ba ako nung na-meet mo ko? Nakita mo ba ako nagyabang? Wala nga akong pera nun Inubos din mo kayong pera ko No, anyway, ayan so lesson na sa inyo yan. Kasi may tatakbong magaling na mayor ng Maynila. Babalik si Isko Moreno sa Maynila. Hoy, palakpakan. Babalik si Mayor Isko Moreno sa Maynila. Tapos ilalagay nyo si Trillanes sa Caloocan? Gago! Anak kayo ng weteng Anak kayo ng weteng. Katatawanan yan Hindi, totoo po. Sabi ko nga sa inyo mas tumulong pa si SBG. Ito may papakita lang ako sa inyo A little bit of good news tayo bago tayo banat na naman. Kasi sabi ko nga sa inyo di ba? Dito sa atin, pag tama palakpakan, pag mali
banatan, di ba? Ito may bagong good news eh. Ito. Ayan, kita niyo yan. Oh, yan. Oh, ano yan? Si Bongo, di ba? Alam niyo naman si Senator Bongo, grabe yan oh. Oh, ha? Oh. Ano ba ang kwento nito? What's behind the story? Okay? Para lang malaman natin ano ba ang istorya. Istoryahe kung anong meron diyan. Oh, ito istoryahe ko sa inyo ha. Oh, ayan. Ito po yung post ni Senator Bongo at babasahin natin. Oh, ito. Kasi para maunawaan natin na yan po ay wait, sa kabila. Sandali ha. Oh, ito. Ito. Oh, ayan oh. Bakit wala dito? Mali. Nandito. Oh, anyway, sandali hanapin na lang natin. Senator Bongo. Nandyan, meron ng Facebook page si Senator Bongo. Kung gusto nyo naman ng hindi toxic at gusto nyo yung mga opisyal na nagtatrabaho sa gobyerno, i-follow nyo to si Senator Bongo, yung kanyang page. So, ayan po, yung Senator Bongo, yung may check. Ibig sabihin po na may check yung sa kanan, ayan yan. Ibig sabihin, verified po. Ha? Okay? So, ayan. Ito nga ito yung malasakit sa ating mga vendors. Bagong public market sa Katarman, Northern Samar. Alayo niyan. Binisita ni Senator Bongo yung bagong Katarman public market. Kasama yung gobernador nila doon na si Edwin Ong Chuan at saka si Vice Governor Dato at Vice Mayor Francisco Junro. Eto kasi yan, noong mga nakaraang taon, nasunog ho itong palengke na to. Oh, wala akong kinalaman si dito si Senator Bongo. Oh, nung nasunog ho yan, palengke na yan, kaya naman si Senator Bongo, kahit hindi niya responsibilidad yon, wala siyang kinalaman doon sa lugar na yon. Di ba? May mga gobernador yan, may mga vice gov yan, may mayor yan, may vice mayor yan. And yet, tumulong po si Senator Bongo na ayusin. Sinuporta niya ang construction nung palengke na yan. Oh, ganyan po si Senator Bongo. Lance A, salamat po. Sir Banat Bay, praying for you sa mga pinagdadaanan. Jeremiah 20, please hold on to that promise. Laban lang po. Uy, thank you. Yan na nakabibigay ng lakas ng loob natin. Yang iyong mga bersikulong binanggit. Jeremiah 29:11. At syempre, yung pakulay mo ay pandagdag natin sa abogado yan. Maganda yan. Salamat po. Thank you very much. At ito nga po, itong Katarman na ito, itong palengke na ito ay nung nasunog ay tinulungan na maibalik. Di ba? At alam nyo kinagandahan nito. Si Senator Bongo, kinikwento ko sa inyo paulit-ulit, di ba? Si Senator Bongo, pag tumulong, hindi lang yun, sige na nga. Kasi may mga ganong taong tumulong yung, ito na, 20, lumayas ka sa tabi ko. Parang ganun di ba? Parang, ito, 50. Shh, umalis ka na nga dyan, gulo-gulo mo. Yung napilitan lang, nga. Yung napilitan lang tumulong kasi may humingi ng tulong. Nagigets nyo? May mga ganun may mga politiko tayo, kunwari, may mga problema sa lugar na ito. Tapos, ihihingan ko ng tulong. Oy, Kong, Mayor, si ganito, may mga problema, ganyan. Hindi pa sasagot yan sa simula. Hindi pa sasagot yan. Ang tagal pa sumagot yan. Parang, tangin to si Banat ba yun? Ang istorbo sa buhay ko. Nag-golf ako dito. Kasama ko yung mga barkada ko. O kaya naman, nagkike-TV ako dito. May mga bebot ako dito. Istorbo to si Banat ba yun? Yeah? Tapos, magre-reply na yun. Pag inulit mo pa yung text, sasabihin mo sa kanila, Sir, may humingi po ng tulong. Taga-lugar nyo, baka naman, pwede nyo tulungon. O diya, sige na nga. O ito. Sige, tulungan mo. Bigay mo tong number na to. Tapos pagkatulong, tapos na. May mga ganun Hindi totoo po. May mga ganung mga politiko na napipilitan lang pag tumulong. Si Senator Bongo hindi. Pag yan tumulong, ako, personal experience ko, binabantayan niya ng mga staff niya. Pagbantay ng staff niya, sisiguraduhin matapos. Eto nga, nung natapos, sinigurado ni Senator Bongo na matapos yung palengke, hindi lang makatulong. Kasi hindi pa pwedeng, alam mo naman, minsan, hindi ko sinasabi sa mga, particular dito sa lugar na to, hindi ko sinasabi. May mga local government nang humihingi ng tulong sa mga senador, tapos paghingi ng tulong, kinakatkong pa. Di ba? May mga ganon.
Not in this place, okay? Sinasabi ko lang po yun. Pero may mga ganon. Si Senator Bongo, sisiguraduhin niya. Ifa-follow up niya. Diba? Sisiguraduhin niya, pagka humingi ng tulong, talaga namang itutuloy niya. Hanggang sa mabuo na nga yung public market dyan. Ganyan po talaga si Senator Bongo. Hindi ako at hindi magagawa ni Senator Bongo yan without his team. Grabe ho yung team ni Senator Bongo. Walang biro. Kaya ako ever since, kahit noon una pa, wala po tayong dyan, natatanggap dyan kay Senator Bongo except yung masasarap nilang. Hindi, pag pumunta ako ng Davao, basta i-meet natin yan dati, ang nila, wala silang pabaon eh. Walang ganun. Ang pabaon lang nila yung yung tawag doon, suha. Favorite ko yung mga binibigay niya, suha. Oh, walang biro. Chinese kasi si Senator Bongo. Pilipino po yan, Pilipino, hindi po siya lumaki sa farm. Oh, ano po yan? Alam mo naman, mga Chinese, di ba? Pag negosyo, pagka serbisyo. Yun ang bagong eh. Hindi, totoo po. Wala akong yan, wala sinasabi sa amin. Basta ito, bibigay lang ng suha. Oh, di ba? Pero ako, talaga sinabi ko, etong taon to, ito ang taong talagang nagsisilbi sa bayan. Eto. Yung salitang malasakit na galing kay Pangulong Duterte, yun? Isa yan si Senator Bonggong nagpapatupad nun. Yung tapang at malasakit. Walang biro. Kaya palakpakan natin. Sobrang bait po niya ni Senator Bongo tsaka yung buong team niya. Ako, isa lang bayad ang hihingin ko sa inyo, Senator Bongo. Ito lang bayad na hihingin ko sa inyo. Tutulungan ko kayo sa lahat ng inyong adhikain. Ituloy-tuloy nyo lang yung Malasakit Center. Kasi nga ngayon ngayon merong bagong Malasakit Center. Totoo, ito papakita natin Oh, kasi alam niyo kung bakit? Ang dami kong nakikilala at nagsasabi, salamat sa Malasakit Center. Oo, ayan ito. Ayan bago na, 166 Malasakit Center. Sa Kalinga, Tabok City, marami natutulungan yan. Kaya ako, Senator Bongo, yan ang isang bagay na isisingil ko sa'yo. Sa paglagi kong dito sa'yo. Tuloy-tuloy nyo lang yung Malasakit. Ang dami pong natutulungan kababayan natin. Dati kasi talaga napakahirap, para ka namamalimos. Yung pupunta ka dito, yung bang papupuntahin ka dito, magkakahiwalay pa yan eh. Ang init-init, yung araw talagang grabe. Tapos para makakuha ka lang ng magkano, 5,000, 6,000, 10,000. Naubos na sa pakakapamasahe. Dahil sa Malasakit Center, kasi yan yung parang nandun na lahat ng mga hihingan mo ng tulong. Ay grabe ho. Ang dami ho natutulungan yan. Mahirap, mayaman, hindi naman mayaman, middle class, natutulungan po ng Malasakit Center. At Senator Bongo, marami nagme-message sa akin na sinasabi nila pasalamatan daw kayo. Hindi ko lang nababanggit madalas, pero yun, sabi ko, hindi naman kasi kailangan ni Senator Bongo ng ganyan, pinapasalamatan siya. Pero dahil nabanggit natin ngayon, palakpakan na rin natin, di ba? Maraming salamat po at sana yan lang ang ko, sinisingil ng taong bayan sa inyo, Senator Bongo. Ituloy-tuloy nyo lang yan, ha? Naranasan ko yan, palipat-lipat para lang magbigyan ka ng oo. Di ba? Degrading yan eh. Sa totoo lang, hindi sa Ako nga nade-degrade ako eh. Yung naghahanap akong abogadong ayaw magpalibre. Hindi kasi, alam niyo ba napakamahal ng para tanggapin ng abogado mo yung kaso? Napakamahal Ranging lang naman sa 250,000 to 1 million. Acceptance fee. Bawat meeting nila, appearance nila, 25,000 to 100,000. Ganun. Kaya nga ako, nung naghahanap ako ng abogado dito sa bago kong kaso, kahit yung mga kaibigan mo, na supposedly kaibigan mo, grabe ho ang singil. Naintindihan ko naman kasi trabaho naman nila yun. Alam naman libre. Di ba? Pero para bang minsan nakakadegrade
na humihingi ka ng tulong o hindi pwede si abogadong ganito kasi takot kay Kong, si abogadong ganito. May mga ganun may mga abogado sa Legazpi, dami dyan. May mga hiningan kami ng tulong sa Legazpi dahil takot sila banggain sila speaker, ayaw nila. Yung para bang ganun katindi ang pressure na nararamdaman. Tayo naman na parang, ito personal experience ko ito dahil sa dami-dami na rin ang kasong na nakasangkutan ko na ganyan, laging nagagalit sila. Alam mo, sabi ko talaga, pag ang mga mahihirap na kasuhan, kaya nakukulong Hindi nyo ba napapansin? Ang daming nakakulong dahil, una, wala lang silang pampiyansa. Pwede na sana silang makalaya, pero wala silang pampiyansa. Pangalawa, wala kasi silang abogado. Paano banat ba yung PAW? Una, marami dyan sa PAW, limited yung kanilang magagawa kasi ang daming humihingi ng tulong. I understand. Marami din dyan sa PAW, medyo masungit. Naku, ang dami kong kakilala masungit dyan. Hindi, walang biro. Ang dami dyan masungit. Yung bang parang ikaw ay nakikiusap. Pangatlo, nasa ilalim ng DOJ yan. So kung opposition side ka, nasa opposition ka, hihingi ka ng tulong, naku po, delicates ka dyan. Kaya nga dapat, dapat isa yan sa bagay na gusto kong itayo in the future. Next naman. Pag ako naging senador ng bansang Pilipinas, magkakaroon tayo ng law department which is not under the department of the president. That department should be independent. Totoo. Ako walang biro. Kasi paano kung kalaban mo na yung gobyerno? O di yari ka na. Dapat yung departamento na yan, hindi nasa ilalim ng executive branch, hindi nasa ilalim ng legislative branch, hindi nasa ilalim ng judicial. Dapat yung department na nasa ilalim ng SM, Department Store. Hindi totoo. Kasi kawawa Katulad ngayon, sabi nga nila, ba't di ka nila lumapit sa PAW? Kasi wala ka naman pera. Sabi nila, baka naman may pang crispy pata ka. Wala kang pera. Hindi, kaya lang totoo naman. Mahirap lumapit doon. Tapos, mamaya malaman nila, under pa ng DOJ yan. NGO, boss? Pwede. Yun, NGO. Anong NGO? Ibig sabihin, ngongo yung mga abogado? Yung honor, mahirap yan, Si Brian Aiko, sabi niya, ngongo daw yung mga abogado. Hindi, anong ngongo? Meron akong kilalang ganyan. Hindi naman siya ngongo, may speech deficiency lang siya. Pagdating sa pagtatadita. Pero hindi naman siya ngongo. NGO. Kala ko ngongo. NGO, ibig sabihin non-government. Oo, tama. Ops. Kala ko ngongo. Your laughing background is so annoying. Kala mo tatanggalin ko lalo kung dadagdagan. Annoying ba? Annoying po ba? Anyway, maraming salamat po. Gago! Kayo naman, inaano nyo Alalo hindi, wag nyo kasing ang dami nyo pinapansin. Annoying yung hindi marinig yung yung mga Huwag nang hindi pinapansin. Tsaga-tsaga na lang tayo. Hirap na ako mag-live ng nasa sasakyan di ba? Huwag nang pinapansin pa. Kayo naman, nakikiusap naman ako. Masyado tayo sa mga technical ba? Okay. Ayan, sir. Recommend nila si Atty. Libayan. Huwag naman si Atty. Grabe naman kayo. Gusto nyo ako matalo doon sa kaso? Si Atty. Libayan talaga? Pambihira. Alam mo, si Atty. Libayan, sa totoo lang, si Atty. Libayan, malapit na yan Malapit na yan maging kalibel ng utak ni Gadon. Malapit na. Konting-konti na lang, mga 1 pulgada na lang. Tapos gusto nyo pa siya ang ko? Wag naman Parang nyo naman sinabing magpakulong ka na lang, banat bay.
Di ba? Law firm of Banat Bay. Wag naman, wag. Ito pa. Papakinggan natin to, ha. Ito, matindi ito. Illegal at immoral daw ang utos ng Department of Finance na isole ang halos 90 billion pesos na hindi raw nagamit na pondo ng PhilHealth. Dapat daw gamitin yan para tugunan ang mga problema sa kalusugan. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. 89.9 billion pesos. Ganyan kalaki ang unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa mga nakalipas na taon. Ang pondong yan ipinasasauli sa Bureau of Treasury sa bisa ng isang memorandum circular ng Department of Finance para magamit sa unprogrammed appropriations. Pero ayon kay Health Reform Advocate Dr. Tony Lietson, labag yan sa batas, partikular sa Universal Healthcare Law. Tanong ni Lietson, bakit hindi nalang gamitin ng pondo para mapalawak ang benepisyo ng state health insurer o di kaya pababain ang premium contribution na binabayaran ng mga miyembro? Ang daming magagawa. I think it's unconstitutional, it's immoral, it's illegal. Ganyan din ang sentimiento ng ilang mambabatas, gaya ni Senator J.V. Ejercito na may akda ng Universal Healthcare Law. Bagamat nauunawaan daw niyang kailangan din ng pondo ng ibang programa ng gobyerno, giit ni Ejercito, ang pondo para sa kalusugan ay dapat gamitin para sa kalusugan. Kinundi na rin ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro ang anyay immoral na pagsasauli ng pondo. Sa panayam ng Radyo 5 kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, sinabi nitong aprobado ng kanilang Board of Directors ang fund transfer. Siniguro rin niyang hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. May matitira po sa atin na sapat, no? Sapat para po una sa ating operations, ikalawa para pondohan lahat po ng ating nasa benefit plans na nagsimula po ng 2023. So ibig sabihin ay sapat po, no? We are still in a strong financial position to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi mula sa subsidy ng gobyerno. Sa ngayon, nakapag-remit na raw ang PhilHealth ng unang tranche na 20 billion pesos sa National Treasury. Kinumpirma naman ng Department of Health na napunta sa kanila ang bahagi ng naturang pondo. Ginamit itong pambayad sa Health Emergency Allowance. Ayon pa sa Finance Department, ang paggamit sa excess funds ay mas mainam kesa mangutang o magdagdag ng buwis. Gayunman, plano ni Lietson at ng ilang grupo, gaya ng Philippine Medical Association, na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagsasauli ng pondo sa National Treasury. Pera to para sa kalusugan ng bawat mamamayan. So hindi dapat natin itong i-give away lang basta-basta. This is bigger and worse than the Pharmally kasi 90 billion ito eh. So diba, at saka ito, savings ito, pera ng bayan, hindi ba mas nakakasakit ng damdamin? Dapat din daw itong imbestigahan ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico. Nako, eto na. Ay nako. Ito kasi yung sinasabi natin, di ba, yung problema pagbating sa kay BP Sara Duterte, yung issue ng pondo, di ba? Alam mo, akala kasi nung iba, pag hindi ginastos yung pondo ng departamento, okay yun. Hindi ho okay yun. Mali po yun. Dapat talagang gastusin. Kaya nga, di ba, may mga nagre-react na, kahit to si Senator JB, na nagre-react ko sila na dapat, gamitin talaga yung pondo ng basta ibinigay sa inyo. Kasi tandaan ninyo, ipinaglaban nyo yan during the deliberation ng budget. Di ba, parang, ito kailangan namin, ito ano namin. Tapos, pagkatas ibigay sa inyo, hindi nyo ginamit. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Alam nyo kung bakit nangyayari yan? Hindi ko sa sinasabing korap ho ang PhilHealth, ha? Pero pag may mga ganyang eksena, ibig sabihin, merong gustong kumuha ng budget na yun na ipinagbabawal ng batas natin na maglipat ng budget sa ibang departamento. Kaya nga maraming tumututol dyan. Una-una, sana kung totoong magandang serbisyo ng PhilHealth, di ba? Sana kung maayos. Hindi nga eh.
Sa katunayan, isa ho tayong bansa sa pinakapangit ang healthcare system. Alam niyo ho ba yun? Unlike sa ibang mga bansa, kayo mga OFW, alam niyo yan. 'Di ba? Alam niyo yan. Lalo na yung mga nakatira na talaga doon sa bansa na yan. Alam niyo kung gaano kagandang ang healthcare system ng bansa na yan. Sa atin, yan dapat ang importante, yung PhilHealth na yan. Yan po ang kaya nga alam mo yung universal health law na ipinasa. 'Di ba? Yan po ang pagkukuhanan ng pondo. And yet, bakit hindi ginamit? Ang daming kulang. Ibig sabihin, ang daming hindi naman nababayaran. Ang daming ospital, 'di ba, na nagrereklamo na hindi sila nababayaran? Tapos, may sobra naman palang pondo. Saan nyo ililipat yan? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Saan nyo ililipat yan? Bakit ninyo, ito minamagic nyo na naman? Pang-election na naman ba yan? Magte-2025 na kasi? O don't tell me, lilipat nyo na naman sa ayuda yan. Yan ang hilig ninyo mag-ayuda na mag-ayuda Diba? Totoo naman Hilig nyo yan Ayuda kaliwat kanan. Kasi alam naman natin, yung ayuda na yan, pampolitiko yan Yan talaga yan Kaya nakakaawa Kasi pera na gagamitin mo na sana pampapagamot mo. Ipupolitika pa. Diba? Hindi, alam mo, eto sa Pilipinas, hindi, ako, hindi siya nagjo-joke, pero alam niyo yan, sigurado, kayong mga Pilipino, alam niyo yan. Sa Pilipinas, ang pinakapangit na healthcare system sa buong mundo siguro. Isa sa pinakapangit. Di ba? Talagang sa Pilipinas, sabi nga nila, pag mahirap ka, tiisin mo na lang, mamatay ka na. Ganun. Totoo, pag nagkasakit ka, hindi kasi biro yan Alam ko po yan kasi pinagdaanan ng aming pamilya yan, di ba, nung nagka-cancer po ang aking nanay. Lahat po ng meron kami na ibenta. Kahit nga ho yung, totoo to, walang biro ito Naalala ko nung kahit yung Rolex po ng tatay ko, inaibenta. At yung, alam mo yun, lahat ng pagmamayari namin, kasi nga ubus pera pag kami sakit ka. Hindi katulad sa ibang bansa, basta meron ka talagang binabayarang continuous, pagka nagkasakit ka, lahat, sagot ng gobyerno. Sa atin, walang ganun. Sobra talagang walang ganun. Talagang ang nga dito, pagka ikaw mahirap at nagkasakit, tanggapin mo na lang. Anyway, doon ka rin naman patutungo. Walang biro, di ba? Sa atin nga, aside from, may mahirap ka, wala kang abogado, magpakulong ka na lang. Ganun Tapos dinagdagan mo pa ng ganito. Mahirap ka, di ba? May sakit ka. Mag-herbal ka na lang. Ganun kawawa ka talaga sa Pilipinas Tapos meron naman palang pera. Anak ng wewe naman Totoo yan, yung sa anak ko naubos lahat. Ubos ka sa Pilipinas. Kaya mag-Sun Life na kayo. Commercial pala, animal. Hindi, joke lang yun Pero nasa Sun Life ako. Pwede naman kayong Sun Life. Hindi ako nag-ano ng Sun Life pero meron akong Sun Life. Hindi ako nag-aahente ng Sun Life. Pero kung gusto nyo pwede ko kayo i-repair. Para meron akong Hindi, biro lang, wala. Hindi, supposedly kasi, gobyerno dapat ito. Hindi, kasi alam naman natin, pag private, meron silang kita. Tama, mali. Hindi, totoo naman, I mean, marami dyan. May mga insurance dyan. Iba-iba. Pati MaxiCare ba yun? Yung mga prepaid. Meron pang mga, kahit BPI, alam ko, meron na rin Naglabas din ng BPI. Gayunpaman, paulit-ulit natin sinasabi, pag ang isang insurance galing sa private, syempre, kaya nga private ibig sabihin, somehow negosyo yan. They have to earn. Unlike kung sa government, di ba, ang isang insurance, ibig sabihin, the government, ang goal nila, hindi maka-earn. Nagigets nyo? Hindi naman nila inilagay yan para magkaroon sila ng negosyo.
yung mga congressman talaga negosyante yun. Pero yung mga ganyan, dapat hindi para sa negosyo yan. Yan ay para isilbi mo, ibigay mo sa taong bayan. Yan ang purpose niyan. Hindi eh. Kaya pag ang isang departamento, hindi niya nagamit yung kanyang budget, pinagkaitan mo ng serbisyo yung mga tao na dapat nasasakupan ng departamento na yun. Nagets nyo? So hindi ibig sabihin yun, wow, nakatipid ang gobyerno dahil di mo ginamit. Gunggong. Utang na yan, pera na yan. Pag hindi mo ginamit, gagamitin sa iba yan. So pag hindi ginamit, ibig sabihin, pinagkaitan mo yung dapat na sana ay maibibigay, may tutulong mo sa ibang kababayan natin. Yun. Kaya isang malaking kalokohan yan. EJ Warrior, salamat po. O, tigil na yung mga pag-promote dyan ng mga insurance. Hindi yan po, marami po insurance, hindi lang Sun Life. Sinabi ko lang na may Sun Life ako. Pero, sabi nga nila, aanuhin mo Sun Life kung wala kang jowa. May punto rin yun minsan. Sabi nga nila, hindi kasi lagi sila, alam mo, dami nag-aalok sa akin ng mga ganyan, insurance. Paano na yung pamilya, mo, asawa mo, yung anak mo, paano na sila pag nawala ka? Alam mo, barado sila sa akin sabi ko, hindi na talaga ako kukuha ng insurance. Bakit? Wala naman ako anak, wala akong jowa. So, wala akong mapupuntaan ng pera. Diba? Hindi ako kukuha. Yun, di ba? Di, totoo naman. Kapambihira nga. Ito, sample Grabe rin, iba rin ang tadhana Iba rin talaga marketing ng ng mga kumpanya, no? Alam siguro nila magbe-birthday ako. Nag-text tuloy yung BPI. Legit to na BPI, sabi. Your personal loan of amounting to 2 million is now available. No documents needed. Just fill up and sign. Alam nila magbe-birthday talaga. Alam kaya nilang inutangan ako ng 250,000 ni Jay Guevara? Biglang nag-text Alam kaya nilang ang amount ng pinapangarap kong motor 2 million? Sakto yung amount. Is this answer from the heaven? Grabe naman. Lord, nagjo-joke lang po ako Hindi kasi malay mo, sagot to sa langit, di ba? Kasi may pinapangarap akong motor na worth 2 million, tas biglang dumating to, ang 2 million mo ay ready na. Birthday ko. Ready ng utang to, Madam Rachelin. Utang to. Hindi sinabing may pera ko. Hindi ito nanalo sa loto. Sana nga kung nanalo lang sa loto, okay. Kaya lang, ready na yung loan. Ibig sabihin, pwede na daw ako mag-loan. Ang 2 million, ang bayad 3 million. Kumita sila ng 1 million, mga animal. Dito ang kita dito almost 1 million Ang interest. Ganun kalaki interest dyan Pag personal loan, interest siya malaki talaga. I-cash ko kaya o utangin ko? Nako. Banat bay. Ang dami mo ng motor. Huwag mo nang dagdag. Ayaw ni God ng utang. Ay, grabe naman kayo. Go na. Anong go? Go na? Biling ko? Unfair naman kasi. Ako yung, ito, i-share ko lang sa inyo yung kalagayan ko, Mantakin mo, si Boss Dada may bagong motor, nag-upgrade ng motor. Kasi binenta niya yung motor niya kay Jay Guevara, so nag-upgrade siya ngayon ng isang motor. Di may bago siyang motor. Tama, mali? Si Jay Guevara may bago ring motor. Bakit? Kinuha niya yung kay Boss Dada. Ako, 250,000 inutangan. Ako pa yung walang bagong motor. Anak ng weteng. Di ba? Anong tawag mo doon? Ako na yung may utang. Ako na yung inutangan. Ako pa yung walang bagong motor. Ang daya Pero alam mo, may bilang bumulong.
Sana naman. Lord, wag naman kayo yun. Minsan kasi ang Lord talaga bumubulong-bulong yan. Hindi nyo ba alam yan? Ang Panginoon bumubulong-bulong yan minsan eh. Pag ayaw mong makinig. Di ba? Naalala nyo yung thunder, dumaan, earthquake, tas hindi nagsasalita ang Lord. Nung tumahimik, tsaka lang nagsalita in a whisper. Di ba? In a gentle voice. May bumulong eh. Sabi ng Lord, ipunin mo yan. Marami ka pang demandang dadaanan. Lord naman, wag naman. Parang awa nyo na. Anto, mauubos ang pera ko sa kakademanda ng mga animal na yan. Gusto ko magmotor eh. Hindi nga ako nagjowa para hindi magastos, pero puro naman demanda. Ay nako, ewan ko sa inyo. Hindi, kasi ako po kasi talaga ang bayaran eh. Alam mo, hindi ko talaga mag-gets, ano? Yan yung isang buong araw kong iniisip. Paano ko naging bayaran kung ako yung araw-araw dinidemanda nitong mga kalaban? Sa dami-dami ng bayaran, ako pa yung dinidemanda. Bakit ganun? Di ba supposedly kaya ka nga bayaran kasi kakampi ka? Tapos ikaw pa yung babayaran. Ay ikaw pa yung didemanda. Hindi ko talaga mapagtanto, ba't ganun? Di ba? Feeling ko nga pag kayo ang walang demanda, kayo yung binayaran. Kayo lahat ng mga DDS na walang demanda, kayo yung binayaran. Unfair ang buhay, di ba? Ganun talaga eh, wala kang magawa dyan. Ha? Anyway, ito pa mga balita na dapat nating na pag-usapan. Binalaan ng isang dating presidential consultant si Bongbong Marcos Jr. sakali mang pagtatanggalin niya sa pwesto ang mga general na umano'y nag-walk out sa isang command conference. Kung bakit, ating alamin sa report ni Almar Forsuelo. Bagamat itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang issue ng umano'y pag-walkout ng ilang general sa ginanap na command conference itong July 4, 2024 ay hindi mapigilan ng dating presidential consultant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balaan si Bongbong Marcos sa kanyang mga gagawing desisyon. Sa isang social media post, sinabi ni Jose Alejandrino na kung itutuloy ni Marcos Jr. na tanggalin sa pwesto ang 7 general na dawit sa walkout issue gaya ng ginawang pagtanggal ng Department of National Defense kay dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos ay malamang na may hindi magandang mangyayari. Binigyang diin pa ni Alejandrino na dapat na-aksyonan ng mga PMA-er ang kawalan ng hustisya na ginagawa sa kanila. Paliwanag niya kung kaya itong gawin ng kasalukuyang administrasyon sa mga matataas na opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay hindi malabong gawin din ito sa kahit na sinong PMA-er. Sa huli paalala ni Alejandrino sa mga sundalo nasa mataas o mababang ranggo na ang dapat ang katapatan nila ay wala sa interes ng sino mang individual kundi dapat nasa taong bayan at sa bansa lang. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forsuelo. Alam mo, eto just to be straight regarding this. Kasi di ba may namabalita, may nag-walk out daw sa isang command conference na ginawa at ang sinisisi nga at ang tinutukoy daw nila doon si Secretary Gibo at may mga nag-walk out na general. Although the news came from dating general, I'm not sure. I think it was dating general. I don't know kung ano talaga yung kanyang position, kaya lang ang pangalan ng kanyang vlog ay General. So malamang General, di ba? Tapos ni-repost ni Jason sa at ni-repost din ni Roque. Okay? In terms of ako, hindi ko siya dinidiscuss kasi nga wala hong ebidensyang ipinakita, walang video, wala. It's all kwento. But can we say it is fake news? Kasi ang sinasabi ng AFP, fake news daw. Okay? Sinasabi naman ng iba, naturalmente, i-deny yan. Meron ba namang klaseng inamin mo na totoong may nag-walk out? Siyempre, i-deny at i-deny mo yan. 'Di ba? So, sabi naman ng iba, totoo. Ang akin, hindi ko masasabi if totoo or fake news. Okay? Dahil walang ebidensya ipinakita, at the same time, automatic naman na i-deny yan ng AFP. So, hindi ako sure kung totoo yan o hindi. Gayunpaman, ang sinasabi nitong isang consultant pagdating sa issue na ito,
ako naniniwala ako, marami na ang hindi natutuwa sa uniform personnel ng administrasyon ni Marcos. Kasi personally, may mga nakakausap ako na wala naman silang sinasabing, walang sinasabing, alam mo yun, destabilization, walang ganon. Pero hindi sila natutuwa sa mga desisyon. Halimbawa, yung pagpapahamak sa WPS, alam mo, hindi ho natutuwa ang mga sundalo dyan. Kasi sila ang mapapahamak. Alam nila na ito'y away ng Amerika at ng China na nadadamay lang tayo. Alam mo yan ng mga uniform personnel. Meron lang kasing ilan dyan na mga opisyal, kilala mo kung sino ka, natuta ka ng Amerikano, kaya yung mga lingwahe mo, mga statement mo, talagang pro-Amerika. Meron tayong mga ganyang opisyal. Okay? Nandyan ba siya sa picture? Parang yung isa. Pero yung isa, madaldal din yun. Hindi ko alam kung ano ba papel nun sa buhay. Pero may mga ganyan talaga. Sila lang ho may gusto. Pero yung mga nasa baba, nasa ground, ayaw ho nila niyan. Pangalawa, may mga ilang kapulisan din tayo na nabibwisit na, di ba, yung pagbawas doon sa kanilang rice. Kasi alam ko ito Marami ho tayong kaibigang pulis. Sinisend nga nila yung mga video sa akin Ewan ko kung sinisend nila yun para banatan ko o sinisend nila yun para i-inform lang nila ako. Pero marami na hong pulis ang hindi natutuwa sa ginagawang mga pagvito ni Marcos, tapos pagbawas sa kanilang allowance, rice allowance, tapos yung sa kanilang pension, maraming nagagalit na kapulisan. Although, wala naman silang sinasabing gusto nila ma-disturb. Wala o silang sinasabing ganun. Okay? At the same time, hindi na sila masaya. Kaya lang, wala naman silang choice. Kasi yung ilang mga general, yung mga pinuno ng PNP, sila lang yung natutuwa. Sila lang yung happy. Siyempre, kung ikaw ang nailagay, nasa top official, happy ka. Pero yung mga pobreng nasa baba, hindi ho natutuwa. Pero wala naman silang choice. Dahil pag pumalag ka, magagaya ka sa mga inilalagay na lang sa checkpoint. Hindi ko kasi biro ang checkpoint lalo na pag sa probinsya. Dito sa Maynila medyo maayos-ayos pa ang checkpoint. Ibig sabihin hindi ganun kadelikado. Pero pag sa probinsya grabe ho yan. Buong araw yan, nakatambay. Buong araw, delikado buhay mo. Maraming ganyan. Pag nagsalita, eto na nga lang. Vlogger na nga lang, pinapatulan na nila Diba? Totoo. Vlogger na nga lang, pinapatulan pa nila. How much more kung ikaw ay pulis o sundalo na magsalita laban sa gobyerno? Sigurado, kakanaing ka. Kahihirapan ka, ipapatapong ka. Kasi ang mga pulis, hindi hubiro ang sa kanila. Mas, hindi naman sinasabi kung mas sanay pa yung mga sundalong ipinapatapon sa ibang lugar. Kasi alam nila yung pinasok nila. Ganun talaga ang sundalo Kasi remember, ang sundalo, hindi ho sila pang city. Sila ho ay yung, di ba, alam natin kung saan sila nilalagay. So automatic, alam nila, pag pumasok kami dyan, ididistino kami, palilipat-lipating kami. Unlike police, usually, inilalagay ka kung saan ka nakatira. Halimbawa, taga-Antipolo ka, o pulis ka, ilalagay ka lang within that area, Antipolo, or Marikina, o saan man sa Rizal, basta yung malalapit lang doon. Kasi nga, alam mo yung lugar, kabisado mo, since yun ang trabaho mo, doon ka ilalagay. Pero ngayon, may mga pulis, lalo na yung mga nag-security sa mga Duterte supporter, kung saan nilalagay. Talagang para parusahan. Wala naman po silang kinalaman. Sa totoo lang po, wala naman po silang kinalaman. Nilagay lang. Siguro, naisip nila, porket naging kaibigan na, biglang ilalagay kung saan-saan. Kaya marami na rin pong nagagalit na mga pulis. Hindi lang sundalo. Ngayon, hindi ko alam kung totoo o hindi. Tulad din po yan ng video. Nako, na tayo sa video. Video, banat bay! Video. Kasi nag-post po ako kagabi. Hirap talaga nagpo-post pag nakainom. Nag-post ako, sabi ko, nakita ko na yung video. Ang dami nag-comment, yung bad boy, hindi ka naniniwala ka sa comment.
alam mo naman, daming tanga. Una-una, wala po akong sinabi na totaling walang video. Okay? Ang sinasabi lang namin paulit-ulit na mga banateros, kung may video, dapat nang ilabas. Okay? Huwag nang paunti-unti. Huwag nang meron mo ng picture, may audio muna. Kung merong video, ilabas na. Ito na yung napapanahon. Huwag na tayo maghanap pa ng panahon. Sino kayo, si Aisa Sigera? Pagdating ng panahon, pagdating ng panahon. Huwag na tayo magantay. Ngayon na yung panahon na yun. Oh, habang wala ay yung video, wala. Ganun lang kasimple, di ba? Habang wala pa yung video, wala. Kung meron na, o di meron. Pero yung sasabihin yung meron, tapos wala. Hindi, di ba? Yung sasabihin yung meron, tapos wala. Ano ba talaga? Kung meron, ilabas na. Kung wala, edi wala. Naniniwala ba kayong banateros na may video? Pag meron lumabas, edi meron. Pag walang lumabas, edi wala. Hindi, nagigets yung ibig ko sabihin. Kami naman kasi, bakit kami maniniwala sa isang bagay na hindi pa lumalabas? Pag lumabas, edi maganda. Kung hindi lumabas, edi hindi. Tama, mali. Ganun lang naman kasimple. Oh, hindi kami naniniwala. Sabi ni Pangulong Duterte, wala daw, o di wala. Oh, kung may lumabas, o di meron. Tama, mali. Ganun lang naman kasimple po yun. O, ngayon, kung kasi may nabalitaan ako, nabalitaan ko lang naman to. Ito, nabalitaan ko lang naman to. Tawa talaga ako. May nabalitaan ako na nakita na daw ni Toot yung video. Oh, isang very credible person, nakita na daw niya yung video. Ang pinagkakatiwalaan namin, okay? Ang gusto daw, may gustong vlogger na maglabas. Actually, dalawa sila, isang vlogger at isang personality. Nag-aagawan daw sila kung sino una maglabas. Siyempre nga naman, content yun, di ba? Pagka nilabas yung video na yun, no? Laki ng kita mo dun, sigurado, pag inilabas mo yung video. Sa akin, hindi na importante sa amin kung sino maglabas. Sa banateros, hindi importante sa amin yan. Basta ilabas nyo. Yun lang sa amin. Kung meron, ilabas nyo na yung video. Kung wala, edi wala. Huwag na nating, hindi na, una-una ako sana kung may maglalabas niyan. Sana si Pangulong Duterte. Kung sa vlogger nyo lang ilalabas yan, makukulayan na naman yan eh. Totoo lang, makukulayan na naman yan sa pag-vlogger nyo inilabas. Pero kung si Pangulong Duterte naglabas niyan, yung legitimacy nung video, maayos. Okay? Pero hindi ko lang alam kung how is he going to do it. Pero, wag na ho sa mga vlogger. Kasi yung mga vlogger, talagang for the views lang yung iba eh. Pag, tang-ina-ina unti-unti pa, wag nang ganun. Pinaglalaruan pa eh. Doon ako nabibuisit eh. Sa mga vlogger na pinaglalaruan pa. Tsaka sigurado sasabihin edited, correct. Pag sa mga vlogger nyo lang ipalabas yan. Sa totoo lang. Pero ano yung pinost mo, Banat Bay? Yung pinost kong video. Yun yung video nung isang congressman at saka yung isang budanding. Oh. Naku, alam mo na. May ginagawang hindi maganda. Oo. Totoo. Yun yung nakita kong video. May clue na nga ako eh. Yung congressman ng Norte yun. Ang tanong ko, nag-ano kaya siya? Yung si Budanding, nag-ano kaya? Nag-bus. Ba't kaya nag-bus kaya siya? Gago! O, yun yung sinasabi kong video. Or ibigay sa SMNI ang video para sila na maglabas. Yun. That's the, alam mo, John, galing mo. O, dapat hindi kay PRRD. Naku, patay.
Pag sa SMNI na naman yan, kakasuhan na naman ng SMNI. Hindi, ako, tama ako doon. Ako, mas gusto ko yun. O, kung sino man na may hawak ng video na yan, o, kilala nyo kung sino kayo, di ba? O, kilala nyo. Sa SMNI nyo na lang ilabas. Wag na sa mga vlogger. Kesa sa, kami nga kahit kami, ayaw namin yan. I mean, hindi kami maglalabas niyan, ha? Gawin nyo sa SMNI. Kasi at least, legit news ang SMNI. Hindi naman yung gagawa ng fake news, di ba? Sa SMNI kayo, gumawa ng paglabas ng video na yan. Suggestion ko lang naman po. Again, we believe, maniniwala kami pag lumabas. Pag hindi pa lumabas, di wala. Yun lang naman kasimple yun. Ganun lang naman. Pero, sino may ayaw naman na ilabas yan. Siyempre kung wala tayong problema dyan. Diba? O sabi, SMNI na ibigay yung video yan para mas mapapagkatiwalaan. Correct. Kasi pag sa mga vlogger nyo ilalabas yan, sasabihin pa nung iba, inedit yan. Hindi ba mga ganong eksena? Ibag na. Nung December pa yun, di ba? Ewan ko nga. Bakit? Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ilabas. Sana lang, ilabas lang. Sa SMNI nyo ilabas. Yun ang suggestion ko po. Okay. So hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat. God bless everyone. Kita-kita ulit tayo. Maybe tomorrow or maybe Friday. It depends upon the situation accordingly. Ang labo yun. Anyway, kita-kita ulit tayo dahil alam nyo na, iba-iba schedule natin sa dami nating inaasikaso natin sa buhay na ito dahil sa mga issue sa lipunan. Thank you very much. God bless everyone. Kita-kits ulit tayo. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang